Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Alamin natin ang update o detalye mula kay Justine Ignacio. Justine? Naomi, umakyat pa sa 55 ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, higit 1,000 na rin ang naitatalang sugatan. 38 na rin ang nawawala mula sa Davao at Chowk Sargent. Ayon pa sa OCD, 392,000 at 806 na individual ang naitatalang apektado ng lindol kung saan 86,135 ang naiulat na bilang ng pamilya mula sa 352 na barangay. Nasira naman ng mahigit 19,000 na mga bahay. 3,485 dito ay total damage, habang 15,610 ang partially damaged. Ayon pa sa OCD, sarado pa rin sa commercial flights ng General Santos Airport. Pagdating sa lagay ng kalsada, ayon sa OCD, binuksan na ng Department of Public Works and Highways ang ilang major roads gaya sa Glan, Sarangani, pero nililimitahan lang ito sa mga light vehicles. Sa ngayon, nakapamahagi na rin sila ng 30 million pesos na halaga ng food and non-food assistance sa mga naapektuhan. Yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Justine Ignacio. Sa General Santos City, umabot na sa 17 ang na-recover na labi ng mga nasawi sa nagdaang lindol. Puspusan pa rin ang clearing operation sa lungsod. Alamin natin ang detalye mula kay Noreen Igonia. Noreen? Yes, Naomi, umabot na sa 17 ang naitalang nasawi matapos niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Jensen City nitong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling tala nitong Hunyo 11, muling nadagdagan ng 3 ang mga namatay nang ma-recover ang bangkay ni Babylin Angkan, ang assistant manager ng isang grocery store na gumuho. 3 araw din ang isinagawang search and retrieval operations bago nakuha ang bangkay ng biktima. Habang magkasunod namang natagpuan nitong Miyerkules at Huwebes ang mga bangkay ng 2 magkakamag-anak na menor de edad na nalunod sa dagat noong oras ng pagyanig. Unang natagpuan ang bangkay ng 8 anyos na bata sa karagatan ng barangay Tambler nitong Hunyo 9 at kinaumagahan din natagpuan ang bangkay ng 8 anyos. Ayon sa kamag-anak ng mga biktima, pawang residente sila ng Buluan, Maguindanao del Sur na sumundo sa kanilang kaanak na OFW sa Jensen Airport at sumaglit lang sana sa beach resort nang maabutan ng lindol. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawa ng clearing and relief operation sa Jensen City. Unti-unti namang nagbukas ang komersyo sa lugar. Mula dito sa General Santos City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Unti-unti nang bumabago ng General Santos City mula sa trahedyang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Alamin natin ang sitwasyon doon ngayon. Nariyan si Christian Bascones. Christian? Yes, Naomi, malagayang araw ng kalayaan, no? Kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day, alam mo, unti-unti ring bumabangon ang General Santos City at dahan-dahan din nakakalaya, no, mula sa dagok na iniwan ng pinsala ng malakas na lindol noong Lunes. Sa kasulukuyan, tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga apektadong lugar at paghahatid ng tulong sa mga residenteng lubhang nangangailangan. Abala rin ang mga ahensya ng pamahalaan sa pag-aayos ng mga nasirang infrastruktura at pagsusuri sa kaligtasan ng mga gusali. May ilang bahagi na ng lungsod ang nakabalik na sa normal na operasyon. Nagsibukasan na ang mga commercial establishments. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat dahil sa mga nararanasang aftershocks. Paalala pa ng mga otoridad na iwasang pumasok muna sa mga gusaling may bitak o may mga senyal sa pagkasira. Habang patuloy ang pagdating ng tulong mula sa mga stakeholders, dumarating din ang tulong at donasyon mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Alam mo, maraming nagko-contact sa atin, tayo mismo sa PRTV, para nang sa gayon na malaman nila kung saan talaga yung pinaka-apektado. Sa kabila ng pagsubok, napatunayan ng mga taga-Jensen ng kanilang pagkakaisa. Tulong-tulong ang mga residente, mga volunteers at mga ahensya ng pamahalaan sa pagbangon ng lungsod. Alam mo na, Yumi, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations ng ating mga otoridad. Tulad na lang sa mga bulubunduking bahagi ng Jensen, meron pang isang nawawala, no, doon sa Barangay San Jose. At iba pang mga bahagi, inaalam natin ngayon kung ilan pa yung still missing hanggang nanatiling hindi pa nahahanap hanggang sa ngayon. At kinokontak natin yung mga pamilya nila nang sa ngayon makatulong din sa
tupad o kumbaga pagpapalawak ng impormasyon, information dissemination at tuluyan ng mahanap itong mga nawawala. Naomi? Maraming salamat, Christian Bascones. Higit 100 mambabatas ang nakiisa sa relief operation na pinangunahan ni House Speaker Bogie D para sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. May ibang nagbigay din mula sa kanilang personal resources para makatulong sa pagbangon ng mga rehiyon. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, nagkapit bisig ang mga miyembro ng Kamara matapos ang trahedya at agad sinimulan ang donation drive. Umabot na sa 9.29 million pesos ang nalikom na pondo para sa mga biktima ng lindol. Nagpaabot naman ang ibang mambabatas ng tulong sa kanilang congressional district at lokal na pamahalaan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.